hindi siya attack dog, definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Okay, ayan po ang maiinit nating balita ngayon, no? Na itong si Attorney Claire Castro ng PCO na spokesperson ng Malacanang ay meron na raw kakompetensya ng Office of the Vice President na nagkaroon rin sila ng spokesperson. Okay? At inamin, para na rin inamin ni Attorney Claire Castro na siya po ay isang attack dog, di ba? Kasi kung sinabi niya kasi, VP Sara doesn't need an attack dog. So meaning to say, si Bongbong Marcos needs an attack dog and that is you. Okay? So yan ang pag-uusapan natin mamaya. Eto, unahin muna natin itong si Kitty Duterte, anak po ni Tatay Digong sa side po ni Ma'am Hanilet, ay nagpalabas na po ng mensahe sa mga supporters ni Tatay Digong. Mamaya ipapakita ko yan, ha. Eto, House of Representatives nagtanong na ngayon kay VP Sara, bakit ngayon lang nagpaliwanag patungkol dyan sa piatos-piatos raw. Ito talagang House of Representatives, no? Wala talaga. BO talaga kayo mga HOR. Ewan ko na lang sa inyo. Kasi yung mga ginagawa nyong script dyan, yung mga piatos-piatos nyo, pinaikot-ikot lang kayo ni VP Sara eh. Hindi kayo tinanong, hindi kayo sinagot dati. Siyempre, reserve yon para sa pagdating sa impeachment, masyak na lang kayo, mapapahiya kayo. Di ba? So, heto na nga, no? Pag-usapan rin natin itong si Auntie Claire Castro, itong attack dog ni Bongbong Marcos, natataranta na sa bagong spokesperson ng Office of the Vice President. Mamaya ipakita ko yung buong balita na yan, okay? At heto, Vice President Inday Sara Duterte nagkomento na tungkol sa issue ni Senator Risa Hontiveros. Ay nako. Itong si Risa Hontiveros kasi, no? May pangarap kasi itong maging presidente sa 2028 eh. So, ipaparinig ko sa inyo itong comment ni VP Sara patungkol sa yung Michael alias Rene. Okay? May suggestion po si VP Sara kay Risa Hontiveros. Mamaya ipaparinig natin yan sa buong balita na yan. Okay? At higit sa lahat, last but not the least ay ipapakita natin itong interview ni Senator Bato de la Rosa ni Ted Filon at sa mga issues ng ating former President Duterte. Okay? So, yan po ang ire-react natin. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so, ayan na nga. Unahin muna natin Kitty Duterte. May mensahe sa mga supporters ng kanyang Tatay Digong. Okay, Kitty, pasok! Sa inyo lahat. My warmest greetings of love to everyone present today in The Hague, Netherlands. Once again, I would like to thank you for your unwavering love and support for President Rodrigo Roa Duterte and our whole family. I apologize for being unable to make it there today as I am back in the Philippines to continue with my education because I am sure that is what my father, Dada Rudy, would want. Kasi kung tatandaan natin,
ang pamilya kasi ni Kitty at pamilya nila ni VP Sara, alternate sila di ba? Kung mapapansin nyo, ngayon naman ay si VP Sara naman yung nandun. Ano kasi, Pulong Duterte, VP Sara, then si Baste Duterte, ngayon naman siguro si Ma'am Hanilet. So, nagtulungan na nga sila. Okay, ngayon, nag-a-apologize itong si Kitty Duterte na hindi siya makapunta dyan kasi nga gusto kasi ni Tatay Digong na ma-pursue ang kanyang education itong si Kitty Duterte. Okay, patuloy. But rest assured, I am one with you in spirit. I kindly ask you to continue being in collective prayer for our Tatay Digong. May we also continue to be the hope of our beloved country, the Philippines. Mga kababayan ko, let us not stop until our Tatay Digong is safely back home. Again, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo at mabuhay ang Pilipinas. Isang lahi, isang diwa. Maayong Ayan, adlaw so kanina. yun lang po halakpakan. So, si Ma'am Kitty Duterte is nananawagan na ang mga Duterte supporters ay wag tumigil na magsuporta sa kanyang tatay. Okay? So, ayan, nangangailangan po si Tatay Digong ng araw-araw na mga dasal nating Pilipino, no? Let us hope for the best na siya po ay malusog, no? Ang kanyang katawan, ang kanyang health, at mapagbigyan pa ng pagkakataon, no? Na kung ano man ang magiging resulta sa ICC ay panalangin natin sa Diyos na makalabas na si Tatay Digong, no? At the truth will set you free, Tatay Digong. Okay? So, yun po mensahe ni Kitty Duterte. Okay, so punta tayo dito sa itong House of Representatives. Ito yung balita nagrereklamo sila. Kasi nung tinanong nila si VP Sara patungkol dito, ayaw sumagot ni VP Sara. Alam ko naman, what's the reason behind bakit ayaw silang sagutin ni VP Sara? Parang sinabi na rin yan ni VP Sara na sino ba kayo para sagutin ko? I am the Vice President at kayo, mga congressman lamang, gawa-gawa kayo ng script, di ba? Kayo ang nag-aakusa sa akin. Kayo yung humanap ng mga ebidensya nyo. Bakit kayo ngayon nagtatanong sa akin? Parang ganun ang sinabi ni VP Sara. Kasi nung ipinatawag siya doon sa hearing ng Tuwadcom, pinipilit siyang pinasasagot. Sabi ni VP Sara, bakit ko naman yan sasagutin? Di ba? Na hindi ito ang tamang venue para sagutin ko yan. If you like, kasuhan nyo ako at doon ko yan sasagutin. Ngayon, na parang napapansin na siguro ni VP Sara na hindi na matutuloy ang impeachment, unti-unti nang sinagot ni VP Sara itong mga piatos-piatos na ito. Ito sila ngayon, parang nawindang itong House of Representatives. Ito, panoorin natin yung balita. Mga alias lang sa Intel Operations ang mga kontrobersyal na pangalan sa Confi Funds ayon mismo kay VP Sara Duterte. Hirit naman ang prosekusyon. Bakit ngayon lang nagsalita ang BC? Bakit ngayon lang nagsalita ang BC? If feel ni VP Sara na ngayon lang siya gutin. Ano kayo ngayon? Alam niyo, sa totoo lang, siguro itong House of Representatives, no, ay asar na asar dito kay VP Sara. Sino ba namang hindi maaasar, ha? Ang House of Representatives, mainly itong mga Tuwadcom, itong mga galamay ni Romualdez, during the Tuwadcom, tanong sila ng tanong kay tanong sila ng tanong dito kay VP Sara. Tanong. Ayaw naman silang sagutin. Pero nung isang doon sa dahig, yung mamamayang Pilipino, isang netizen, nagtanong kay VP Sara patungkol dyan, sinagot ni VP Sara.
It only shows na si VP Sara wala siyang respeto sa inyo. Ngayon, na narinig nila itong si VP Sara na sumagot na tungkol dyan sa issue na yan, sabi ng House of Representatives, why only now? Why only now? Si Chua, asar na asar itong si Chua. Ito, sige, patuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, Xiaomi 8, Miggy Mango at iba pa. Ano sila eh? Anong tawag dyan? Asar na asar sila dyan sa mga pangalan na yan eh. Pero si VP Sara, pinagtawanan lang sila. Ay! Ay! Ilan lang ito sa mga kontrobersyal na pangalang nakalagay sa resibo na sinasabing tumanggap ng confidential Ayan sila oh. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asar na asar. Piatos, mga pagkain yung pangalan. Ay, ayaw nila sagutin. Alam ko naman, sa simulat sa poll, nung time na nandyan si VP Sara, nafe-feel ko na hindi pa isasagutin niya ni VP Sara. Kasi, wala naman, they are fishing. Nangangalap nga sila ng ebidensya. Nangangalap sila ng kasalanan ni VP Sara. Si VP Sara naman, hindi mauuto nyo. Okay? Interview sila ng interview kay VP Sara, akala siguro nila makakalap sila ng kasalanan. Hindi naman sila sinasagot ni VP Sara, wala silang nakalap. Wala silang nakalap kay VP Sara. Ngayon, gawa-gawa na lang sila, patuloy na lang sila sa kanilang script. File pa sila ng impeachment. Kasi, kung sasagutin niya ni VP Sara dyan, wala. It will not do good on the part of VP Sara. Okay? Mas mabuti, sasagutin niya ni VP Sara sa right venue. Yung impeachment trial, naghihintay si VP Sara. Sabi ni VP Sara, bloodbath. Nagmukha nang katawa-tawa itong mga mukha nila eh. Kasi wala na, asar na asar sila eh. mula sa Office of the Vice President. Tingnan nyo, stress na sila. Pero si Sara, beautiful pa rin. Walang mga records sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang yan. Kaya naman ito sana ang gustong ipalinaw noon pang nakaraang taon. Bakit? Gusto naman ni VP Sara maasar kayo. Ayan, no, litong-lito na sila. Oh. Akala nyo siguro, no? Akala nyo siguro, mapasagot ninyo si VP Sara. Akala nyo siguro na sunod-sunuran sa inyo si VP Sara. No, kayo yung sunod-sunuran. Tingnan nyo. Bakulaw. Sino ba ito isa? ng House Committee on Good Government and Public Accountability kay Vice President Sara Duterte. Pero nagmatigas siyang magpaliwanag. Nagmatigas raw si VP Sara. Di sila naman. Kamot na lang. O makipagtulungan sa House Inquiry. Pero habang nasa The Hague, Netherlands, inamin na ni VP Sara na mga alias nga ang mga... Yan ang nakakagalit. Kasi doon sa The Hague umamin. Ito ngayon yung House of Representatives. Why now? Why now? pangalang yan na bahagi raw ng intelligence operations. People who work in intelligence say that... Ito na yung sagot ni VP Sara, ha? House of Representatives, hindi kayo ang sinasagot dito, ha? Kaming mamamayang Pilipino ang inexplaina ni VP Sara. aliases are often used. So sinabi na yan ni Panelo eh. Kaya merong piatos-piatos, mango float, kung anong mga pangalan yung nakalap ng mga taga House of Representatives, ito na yung sagot. Sa intelligence, normal talaga yung ginagamit. Kasi dati na yung sinabi ni Panelo at yung mga may alam dyan sa confidential na mga intelligence rin, hindi dapat isisiwalat ang tunay na mga pangalan nitong mga taong tumutulong. Kasi po, their life will be in danger. Kasi nga,
meron silang ibinubulgar na mga tao. Kasi kung malalaman na sila yon, no? Siyempre, sila yung balikan. So nag-promise ang ating gobyerno sa pamumuno ni VP Sara, nag-promise siya na alias lang ang ilagay nyo dito. Hindi pwede ang totoong pangalan. Kasi hindi naman natin alam eh. Kagaya niyan. Itong mga congressman na ito, ibubulgar ang pangalan nito. Ibubulgar dahil magpasikat sila dito sa hearing nila. Wala na. Sino pa ang mag-trust na mga intelligence people, 'di ba? Itong mga ginagamit ng mga intelligence na kasabwat ng mga kalaban ng gobyerno. So wala na. Yan ang hindi maiintindihan ng HOR. Kasi BO eh. Kagaya yan. Kung gaano sila ka-BO, gano'n rin ka-BO ang speaker nila. Hindi sila makaintindi niyan eh. Nakaintindi siguro o pilit nilang hindi intindihin. Ipiniliwanag na ni VP Sara na talagang pagtakpan ito mga pangalan na ito. in intelligence operations. May 2 intelligence experts daw ang bise na ihaharap sakaling matuloy Imagine that one. If matuloy itong impeachment trial na ito, may 2 intelligence na expert na tutulong kay VP Sara para mapaliwanag ng maayos sino itong mga taong ito. But I think hindi ito isa publiko nila kahit sa impeachment. Kasi kawawa naman yung mga taong yun. Di ba? ang impeachment trial. Let us wait for the trial. If there is no trial, then I will answer it publicly. Sagot naman If dyan, there is no trial, wag VP Sara, masasaktan yung HOR. If there is no trial. Lalo nang lumiit yung mata ni kasi kilala ko itong si Chua eh. Liliit yung mata niya kapag stress na siya. Lalong lumiit na. House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, bakit ngayon lang nagpapaliwanag si VP Sara? Bakit ngayon ka lang? Joel Chua, para matuwa naman yung mga taong bayan, kumanta ka na lang, bakit ngayon ka lang? VP Sara, sumasagot. Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na kumapan. Committee hearing, dapat pinaliwanag na ni VP Sara. Bakit ngayon ka lang? Ang ganito, yung issue tungkol sa confidential. Pakialam mo, Vice President siya, second highest ranking official, ewan, ayaw niyang sumagot, feel niya, bakit nga? Anong meron? Inis na inis, oh. So why only now? Why only now? Gusto niyang maasar kayo. Gusto niyang magalit kayo. Isa ang issue sa paggasta ng confidential funds ni VP Sara sa 7 articles. Ayan, ang gandang-ganda ng aming VP Sara. Sila doon sa HOR para ng mga mga monster yung mukha. Joke lang yan, ha? Hindi, pinapatawa ko lang kayo. Mga HOR, natin yan, mga tuwad ko. Of impeachment na nakasampa laban sa kanya. Kaya hirit ni Chua, mas maganda kung umarangkada na ang impeachment trial. Oo nga umarangkada na kay si VP Sara naghihintay na. Ano ba, Cheese Escudero? Ano na? Heart, pagalitan mo nga itong si yung si hubby mo, Heart. Sabihin mo, honey, i-start nyo na yung impeachment. Formal nang makasagot ang bise. Siguro mas maganda dyan, ituloy na po yung hearing nang malaman po natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. Diba? Atat na sila.
Irerespeto naman daw ni Chua ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kikwestiyonin nito ang jurisdiction issue sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero nanindigan si Chua na ang Senado ay isang continuing body at may jurisdiction sa impeachment proceedings. O nga, continuing body yung Senado, kaya kayo rin, irespeto nyo ang Senado, okay? Huwag kayong atat na naatat. Nauna na rin sinabi ni Senate President Jesus Escudero na nasa Senado pa rin ang jurisdiksyon ng impeachment proceedings. Correct. Nagbabalita mula sa frontline. So, yan na po ha. Sinagot ni Pipi Sara doon sa dahig na inis tuloy ang House of Representatives para bang sinabi ni Pipi Sara ba, walang impeachment. Ay, nako. Ewan ko na lang. So, kaya itong mga taga-HOR talaga, no? Frankly speaking, inis na inis, asar na asar kay VP Sara. Kasi hindi nila mapapalaro sa kanilang kamay eh. Sabi ni VP Sara, nilaro-laro nyo ako sa kamay niya, akong maglaro sa inyo. Ito. Punta naman tayo dito kay Auntie Claire Castro na parang natataranta na siya dito sa bagong spokesperson ng Office of the Vice President. Kasi sobrang talino po ang spokesperson and very professional, no? Talagang inamin ni Auntie Claire na hindi attack dog. Hindi attack dog ang hindi nangangailangan ng attack dog si si VP Sara. Oo, si VP Sara hindi nangangailangan ng attack dog. Alam mo ba kung bakit? Kasi si Bongbong ang kailangan. Ikaw yun attack dog. Ito, panoorin nyo. Sila nakahanap ng katapatang palasyo sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Nagsagutan ng dalawa tungkol sa iba't ibang issue kabilang ang mga kwestiyon na biyahe abroad ni VP Sara. Pareha pa naman sila ng first four letters. Castro. Castillo. Ayan, mga spokesperson ng mga cast. Ay. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang sabi ni Jose Claire at Attorney Castelo sa issue ng foreign trips? Jiggy, lagyan natin ng konteksto yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin, Jiggy, itong mga nakakalipas na araw, ilang beses sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na trabaho, hindi bakasyon. At bagamat wala siyang pinapangalanan dito, mukhang pinapatamaan si Vice President Sara Duterte. So kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Actually, yung trabaho, hindi bakasyon, no? Sasagutin ko yan si Claire Castro. Alam mo, Claire, kung hindi na nakulong ang kanyang tatay sa dahig, hindi naman yan pupunta si VP Sara dyan eh. Sino ang nagpasakay sa eroplano at dinala dyan sa dahig? Yung amo mong bangag. Hindi syempre, ang Vice President natin, anak yan eh. Matanda na yan. Anytime, nakakatakot na nga yung kalagayan ni FPRRD. Hindi natin alam. Matutulog yan. Ayaw nating mangyari. Pero pwede. Di ba? So, sa ganon, na pumupunta sila doon sa dahig, kung sa Bisaya pa, idinalo pa din yun na? Ikakasakim mo pa yan, Claire Castro? Diba? Tatay niya yan eh. Ako, hindi ko gusto mangyari yan sa iyo, Atty. Claire, Let us say, baliktarin natin ang sitwasyon natin sa inyo ni BP Sara. What if ikaw at Claire Castro, yung tatay mo nakakulong doon sa dahig, ano kayang gagawin mo? Siguro iyak ka lang ng iyak. Yang pagpunta ni VP Sara, hindi yan bakasyon.
Pumupunta yan dyan sa dahig. Akala mo easy ang mag-travel ng travel? Halos 24 hours ang travel? Akala mo siguro madali yun? Ha? Claire Castro? Kung sasabihin mo lang, bakasyon ng bakasyon. Ang dali mong sabihin yan. Ha? I pray na yung sitwasyon ni VP Sara ngayon, hindi yan mapupunta sa iyo. Okay? Ang easy mong sabihin yan eh. Kasi hindi tatay mo ang nangyaring ganyan. It only shows yung mga ugali ninyo, wala kayong puso. At napapansin yan ng taong bayan. Ganyan kayo. Hindi makain yung mga ugali ninyo. Itinanong at hinigan ng reaksyon yung pahayag na yan kay Undersecretary Ruth Castelo, ang bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang sabi dyan ni Attorney Castelo, malinaw na kapag tinignan ng konstitusyon, ay hindi naman ganun kadami yung naka-enumerate na mandato ng Vice Presidente. At yung kanyang mandato, halos katulad rin lang daw ng mga gawain o mandato ng Presidente. Pero syempre, nagkomento rin dyan si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, tinanong kasi natin siya kung ano ba yung inaasahan at gustong makita ng Malacanang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yuse Castro, wala naman silang ano bang inaasahan o nais na makita na ginagawa ng Vice Presidente. Pero sana, tantana na yung pag-atake kay Pangulong Marcos. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanap. Diyan Presidente ang binanggit niya pero nagbanggit siya ng bakasyon. Ito, nagpaparinig siya dito kay VP Sara. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? Nagpaparinig siya. Hindi mo kami mapapaikot dyan sa mga ganyan mo, Claire, ha? Alam namin, si VP Sara ang pinariringgan nyo dyan. Okay? Na ano man trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Hindi niya. Actually, Claire, hindi niya pinipintasan. Sumasagot lang si VP Sara sa mga banat ninyo. Di ba? Anong ginawa? Anong ginawa? Di ba? Kayo ang una na nagbanggit na pumupunta siya doon na walang report pagbalik dito. Di ba? Kayo ang una. Kayo ang naglagay ng issue o malisya sa pagpunta niya doon sa dahig. Nasabi mo, pasyal lang, bakasyon ng bakasyon. Yan ang sabi, kayo ang nauna actually. Si VP Sara lang po ay dumipensa lang sa mga banat ng administrasyon. Kayo ang nagsimula sa away na ito. Tapos sasabihin nyo, huwag niyang pintasan itong Ikaw nga, Auntie Claire, kahit anong issue, i-connect mo sa mga Duterte. Kahit nga far out yung tanong ng mga press media dyan, kino-connect mo sa mga Duterte. Nung panahon ni Duterte, ganun, ganyan. Di ba? So, si VP Sara, sumasagot lang sa mga ibinabato mo sa kanya. Alangan naman hindi siya sasagot. Sino ang apektado? Kayo. Kasi kayo yung nasa administrasyon. Si Bongbong Marcos ang administrasyon. Si VP Sara, prangkahan kita, mag-real talk tayo. Ang isang vice presidente, naghihintay lang yang matigok ang presidente. Yun ang trabaho ng vice president, matigok ang presidente, saka siya papalit. Yan, real talk yan. Nandiyan yan sa natin, batas natin, sa konstitusyon natin. So, buti nga. The other day, inunumerate ni VP Sara yung nagawa nila sa Office of the Vice President. Halos di na matapos yung pagbanggit niya, enumerate niya. Anong tawag mo doon? Ipapakain ko yun sa bibig mo, Claire Castro. Diba? Wag niya po Wala kang lusot dito. sanang parang ipangalandakan sa buong mundo
na ang Pangulo ay walang direksyon? Eh, wala naman talaga. Ano ang direksyon? Anong direksyon? Yung sige nga, sabihin ko, yung nagmamartilyo ka sa blackboard ng eskwelahan, anong direksyong makukuha namin dyan? Claire Castro. Yung, yung lumulutang na mga, yung bawal na mga gamot, yung mga droga na lumulutang, na nagmamayabang siya, tapos sasabihin na, ganyan, anong nagawa niya doon? May direksyon ba? Wala namang. They are so happy na na-confiscate nila yung mga lumulutang na mga droga. Wala naman silang nahuli na mga drug lords. So hindi pa rin kayo successful. Wala pa rin direction kasi yung mga drug lords na yun, gawa lang sila ng gawa ng droga. Di ba? So saan ang direksyon? Tapos sasabihin na naman ninyo, ito na naman yung flood control projects. Tapos, ano ang nagiging direction ng flood control projects? Bakit may baha pa rin? So wala talagang direksyon. Wala talagang direksyon si Bongbong Marcos. Na-real talk kayo ni BP Sara, kaya kayo galit. Na-real talk kayo eh. At Maricel, nakikita ba ng Malacanang na posibleng lumala ang bangayan ng dalawang tagapagsalita? Sabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, Alam mo, kahit sinong mga political expert, mga economic expert ang tatanungin mo, wala talaga ang ginawa ni Bongbong Marcos. Ang ginawa lang niya, utang lang siya ng utang ng pera. Ewan ko na lang kung yung mga inutang niya ay maibalik yan sa ating ekonomiya. Kung mapupunta rin ito sa mga ayuda, sa mga subsidy ng bigas, ang tanong, Claire Castro, may direction ba? Wala rin. Kaya tama si BP Sara. wala daw labanan o bangayan sa pagitan ng mga tagapagsalita. Ang usapin daw dito ay kung ano yung katotohanan, kung ano yung facts. Ano yung katotohanan? Ikaw, Claire Castro, ikaw yung laging nagpalipad ng mga fake news. So siya, di ba? Let's talk about facts, okay? Claire Castro. So ano yung na-discover ni Eden Santos na nagmamayabang ka diyan sa mga drug-free barangays? Yun pala, kinalkal nila blankong papel. So ikaw ngayon ang nagkakalat ng fake news. Wala kang maibigay ng pangalan ng barangay kasi gawa-gawa nyo lang. Nagtatanong kami. Di ba? At kanina, naigiit din ni Yuse Castro na naniniwala naman siyang hindi nga attack dog. Etong si Attorney Ruth Castello. Hindi attack dog si Castello kasi hindi nangangailangan si BP Sara ng attack dog. Pero si Bongbong Marcos nangangailangan ng attack dog at ikaw yan. Rin ng sinabi ni Attorney Castello. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Sige, pakinggan. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Kasi si BBM kailangan niyang attack dog at ikaw yun. Totoo. Si BP Sara po ay hindi kailangan ng attack dog kasi ang opisina ng Vice President ay para sa mamamayang Pilipino na hindi po namumulitika. Ang prioridad ng Office of the Vice President, kung ano ang naging budget nila na ibinigay ng House of Representatives, yun ang inoptimize nila para matulungan ang taong bayan. Kaya kumuha sila ng spokesperson na hindi kagaya sa'yo. Kumuha sila ng attorney na professional, hindi vlogger. Kagaya sa'yo. Actually, sunog ka, Auntie Claire. Sunog ka talaga dito. Napapahiya ka.
the fact that nag-enter itong bagong spokesperson ng OVP, insecure ka actually. Sa totoo. Na-insecure siya eh. So, you know what I mean? You know what I mean? Ay, palingkira talaga, di ba? Wala ka sa kakalingkingan ni Castelio actually. Wala ka sa kakalingkingan. At Maricel, may mga pagbabago raw sa gabinete, partikular sa PCO at DOE. Tama ka, Gigi. Kanina, opisyal nang inanunsyo ng Undersecretary Claire Castro na bago na ang kalihim ng Presidential Communications Office at ito nga ay sa katauhan ni Dave Gomez. Si Dave Gomez ay dati ring Malacanang reporter, senior correspondent siya ng Philippine Star at nang matapos siyang magbitiw sa media ay nagtrabaho rin siya bilang opisyal ng Philippine Information Agency at saka pumasok sa corporate industry. Ang pinalitan nitong si Dave Gomez, incoming Secretary Gomez, si outgoing Secretary Jay Ruiz na itinalaga naman para maging miyembro ng Board of Directors ng MECO o yung Manila Economic Cultural Office ng Taiwan. Makakasama niya dyan si dati ring PCO Secretary Sheloy Garafil. Alam mo, Gigi, lumalabas na si Dave Gomez na ang ikalimang PCO Secretary sa loob pa lamang ng higit 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Ang matatandaan natin, ang unang PCO Secretary, si Trixie Angeles, sinundan ni Sheloy Garafil, na wala rin, inilipat sa MECO, pinalitan ni former Secretary di ba? Tingnan nyo, ganyan po kawalang direksyon itong administrasyon na ito. Kahit sino na lang ang PCO at yung mga spokesperson nila, kahit sino. Yung panahon ni Tatay Digong, 2 lang yan. Si Attorney Harry Roque at si Attorney Panelo. I think merong isa, no? Pero nakalimutan ko, basta diyan mo talaga makikita na yung pamumuno ni Tatay Digong may direksyon. Kasi hindi sila nagpalit-palit ng mga spokesperson. Meaning to say, talagang tawag dyan? Very well aligned and very arranged yung ginagawa ng administrasyon. Hindi kagaya ng within 3 years lang, no, ang dami ng pinalitan. Kasi wala nga eh. Walang direksyon. Palit naman hindi effective. Palit na naman. Kaya hindi na ako magtataka kung si Claire Castro matatanggal rin yan balang araw. Sir Chavez, bago naging si Secretary Jay Ruiz at ngayon nga, etong si incoming Secretary Dave Gomez. Kani-kanina lamang, Gigi, bumisita etong si outgoing Secretary Jay Ruiz doon sa mismong press office namin ng Malacanang Press Corps dyan sa New Executive Building ng Malacanang para magpasalamat. Isa-isa niyang kinamayan yung mga reporters at nagpaalam. Pero maliban dyan sa PCO, inanunsyo rin kanina na itinatalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si Sharon Garin bilang kalihim naman ng Department of Energy. Dahil matatandaan natin, OIC lang yung unang anunsyo sa kanya. Ngayon, appointed na siya as DOE Secretary. Gigi? Yan pong ulat ni Maricel. Okay, so yun ang mga bagong developments ng walang direksyon na administrasyon. So punta tayo dito VP Sara nagkomento na tungkol sa nangyaring issue dito ni Risa Hontiveros sa bumaliktad na si Michael alias Rene laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Heto ang payo ng Vice Presidente. Mismong si Vice President Sara Duterte ang may panibagong paratang laban kay Senator Risa Hontiveros. Bago pa man lumitaw ang di umano'y paid Senate witness na si Michael Murillo o alias Rene, nabasa na raw ng VP ang affidavit nito. Doon nakasaad na nagkanlong umano si Hontiveros ng ilang ICC witnesses. Si Murillo ang nooy testigo sa isang Senate hearing ni Hontiveros tungkol sa KOJC abuses kung saan nadawi
ginamit din ang pangalan ng bise at ng kanyang amang si FPRRD. Merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatiram ni Senator Ontiveros. Una nang tinanggi ni Ontiveros na may kondo siyang pagmamayari bilang buwelta sa sinabi ni Murillo na pinapatuloy daw siya doon ng senadora. He was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. Hinimok ni VP Sara si Murillo na magsampa na ng kaso if needed. Ayan, yan ang advice ni VP Sara. Na ikaw, Michael Murillo alias Rene, ang payo ni VP Sara, magsampa ka ng kaso laban kay Senator Risa Hontiveros. If you think na yung pagbaliktad mo ngayon, yun ang katotohanan, magsampa ka ng kaso. Kasi, sa ngayon, ang tao kasi pumagitna. Sa ngayon, litong-lito po ang mga tao. Kung yung mga sinasabi mo, totoo ba yan o hindi? Saan doon ang totoo? Yung nag-testify ka sa Senado? O yung nagpalabas ka ng video sa YouTube? Yun ang yun ang tinitingnan ngayon ng taong bayan. Saang banda ka nagsasabi ng totoo? Now, if kasi either of those dalawang ipinakalat mo na istorya, siguro naman merong isa dyan totoo. Saan doon ang totoo? Diba? So kung saan doon ang totoo, if that latest video na inilabas mo, yun yung final na sinabi mong totoo, patunayan mo, mag-file ka ng kaso. Kasi ngayon si Senator Risa Hontiveros ay nagpatulong ngayon sa NBI na hanapin kung sino ang nasa likod nitong si Michael Murillo. Inaalam. Okay? Inaalam ni Hontiveros sino. At napakinggan ko rin naman yung vlog ni Ma'am Joey Cruz na nandun po si Banat Bay at si Sas Rogando Sasot. Isa doon sa mga posible analysis nila na pwedeng hindi kampo ng KOJC Pastor Apollo Kibuloy ang gumagawa dyan. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong. Ang KOJC ngayon, wala silang power ngayon. Wala sa kanila ang gobyerno ngayon. Kontra pa nga sila ng mga kapulisan, kontra pa nga sila ng administrasyon. So, ang sabi ni Sas Rogando, pwedeng, nagbanggit kasi siya ng initial, LBM raw. Pwedeng LBM ang may gumagawa niyan. LBM. Sinong si LBM? Nung sinabi yan ni Sas Rogando, LBM, sabi ko, sino bang LBM? Baka ang tinutukoy niya si Liza, si Bongbong, at si Martin. LBM. Yan ang analysis ni Sas. Hindi galing sa akin na posible raw na ang administrasyon ang gumagawa niyan, ang nasa likod ni Murillo. Kasi nag-announce ka kasi na interesado kang tumakbo sa 2028. So as early as now, ginagawan ka na ng issue. Yun ang ni Sasa analysis, hindi yan galing sa akin. Ako naman, inanalyze ko rin ang sitwasyon na yan. Posible. Pero hindi pa ako naniniwala. Okay? Pero posible. Sa ngayon, hintay ka, Hontiveros, kung ano ang magiging investigation ng NBI dyan. Okay? Patuloy. Gawin niya din yon para
nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. 1 million pesos umano ang binayad ni Ontiveros sa witness para idawit ang pangalan ng mag-amang Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Humirit na ng kasong cyber libel si Ontiveros laban kina Murillo at iba pang vloggers na sangkot umano sa paninira sa kanya. Si Murillo ay isa sa 14 witnesses na naglahad ng sexual at physical abuses sa loob ng property ni Kibuloy at nagsabing nakita niya ang mag-amang Duterte na lumabas doon nang may dalang mga bag ng armas. Nananatiling detained si Kibuloy na naharap sa patong-patong na kaso kabilang ang non-bailable qualified human trafficking. Para sa agenda. So, kung ano man ang maging resulta ng investigasyon na yan, at ituturo na naman, kung yan ay ituturo na ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy, masasabi ko talaga may kapangyarihan na si Kibuloy. Nakakulong na yung tao di ba? Paano niya gumawa ng paraan dyan para bumaliktad yung mga witness? Ay nako. Eto, punta tayo dito sa interview ni Senator Bato de la Rosa patungkol po kay former President Duterte. Ito, Bato, pasok. Ating pong kausapin ngayon si Senador Bato de la Rosa. Senator, may buntag sir. Salamat sa panahon. May buntag, Ted, Dog DJ Chacha, at salamat po sa higayon ngayon mo kong interview. Opo, salamat din na marami muli. Sige po, Senator, yung pong sinasabi po ninyo na mga parang naghahabilin na ang dating presidente at butot balat na lang siya ngayon, meron ba hong naipakita sa inyo na picture man lamang ni dating presidente sa kanyang kasalukuyan pong physical condition? Wala talaga, Ted. Wala talaga. Nagre-rely lang tayo doon sa sinasabi ng kanyang mga family member na nakakaroon talaga ng person kanya doon sa loob ng kulungan. So, yun lang po. Sabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na yun daw, butot balat na. So, doon lang tayo kumukuha ng informasyon. Kayo ho mismo, Senator, kahit sa telepono man lamang po, hindi nyo pa nakakausap ang dating presidente habang nasa The Hague? Hindi pa talaga, Ted. Dahil lalo-lalo na ngayon, umuwi na si E.S. Bingbong Medialdia from The Hague. Nung nandun pa si E.S. Bingbong Medialdia, siya ang pinaka point of contact ko. Kung meron ako ipaparating kay Presidente, at kung meron namang pinaparating si Presidente sa amin, siya ang contact doon. Kaso nandito na siya, nakauwi na siya dito. So, wala na talaga. Wala na kami contact sa kanya. Si E.S. Medialdia ho ba, kumusta naman? Last time nagkita kami sa Davao, okay naman. Recovered naman siya sa kanyang operation. Okay. Sige po. So, si Senator Robin Padilla din ho ba hindi nakaharap mismo ang dating presidente nung siya nagpunta sa The Hague? I don't know. Pero as far as I can surmise na hindi siya nakapasok dahil family members lang talaga ang pinapayagan. Okay, sige po. So sa ngayon nga po, na ganun umano nga ang sitwasyon ng dating presidente, may panawagan po kayo for his repatriation. Can you expound further po, Senator, please? Yes, yun lang din, tayo nakikiusap sa ating mga kasamahan sa Senado na tayo magpasa ng resolution expressing the sense of the Senate asking this government to facilitate the immediate repatriation of our... ang aking lang yan, siguro makakalusot yan kasi ang papalag siguro niyan si Kiko, si Bam at si Ontiveros lang, no? For the rest of the senators, I think tutulungan nila yan na si Tatay Digong ay mapauwi kaagad. Former President Duterte for reasons of number one, sovereignty, and number two, reconciliation. Kung gusto nila yon. At number three, yung humanitarian consideration because of his present health condition.
But so far po, itong resolution na ito, 3 pa lang kayong pumirma? 3 pa kaming pumirma and I'm sure meron pang ibang pipirma niyan pero nasa kuwan pa kasi Ted, nasa kanya-kanyang lakad pa kami ngayon. Dahil hindi pa 28th Congress. But once ma-open na 28th Congress, I'm sure maraming susuporta niya. Dahil hindi naman yan nakakakuha sa kanila, hindi naman yan nakakasama sa kanila kung suporta sila na maibalik yung ating former president. So, I hope na, I am very positive na may susuporta ba dyan maliban sa aming 3 o kaya sa aming members ng Duterte Black, marami mayroon pang susuporta. Opo, sige po. Kahapon po no, may mga balita na sinasabi na parang sa palagay ho ba ninyo, kaninyo ay parang naghahabilin na ang dating presidente, the fact na yung nga po, yung mga statement ni VP Sara about cremation, etc. Paano niyo po ito tinanggap, sir? At ano po ang inyong pahayag dito? Nalungkot. Isipin ko man lang na mangyari sa kanya yun. Talagang kalungkot. Senator? Hello. Hindi ko mapigilan na yung tao na ginawa na yung lahat para magsilbihan ng ating bayan, ang ating bansa, ay hayaan na lang natin mamatay doon sa kulungan ng foreign land sa kamay ng mga banyaga. Napakalungkot. Ako po talagang nalulungkot talaga, Ted. Ito pong ganitong mga sinasabi ni VP Sara about yung mga habilin, opo, meron po bang basihan itong sinasabi ni Senator Padilla na ito po ito babasahin ko lang po ito. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ano po ang inyong kaisipan dito, Senator Bato? Well, kanyang pananaw yan dahil talagang sasama ang loob ng karamihan ng Pilipino. Particularly yung mga taga Mindanao at yung mga part ng Visayas na talagang all out na nagmamahal kay Pangulong Duterte ay talaga sasama ang loob. At you can just imagine, hindi naman tayo, we are not a warmonger, we're not warmongering, we're not nananakot ng destabilization or what, pero you can just imagine yung sentimento, yung totoong sentimento ng military and the uniform personnel, pinakita nila doon sa yung absentee voting, straight na binoto lahat ng Duterte. Ayun ang kanilang pinapanalo sa absentee voting ng military at police at uniform personnel. So yung sentimento ng mga tao na yan ay nandoon talaga. Nandoon sa kay Pangulong Duterte, pero hindi lang nila freely may palabas yung kanilang saloobin, yung kanilang damdamin. Yung pong repatriation na inyong resolution, the fact na sabi nga po ng gobyerno na beyond na ho ito sa kanilang poder kasi nga nasa ICC na Oo. Umaasa pa ba kayo na may kahihinatnan itong resolution na ito? Kasi wala namang kontrol na po dito ang pamahalaang Marcos. Well, sa amin naman, with their pagbigyan, just in case makinig yung ating gobyerno, yung ating Pangulo, in particular, kung halimbawa, papag-agrihan ng majority ng mga senador na magkakaroon kami ng ma-approve yung resolution namin at yun ay ma-adapt as the sense of the Senate,
At kung ito'y pakinggan ng ating Pangulo, ay sa amin naman, whether or not maibalik dito physically talaga, dahil nga, we understand the complication na wala na sa control natin yan dahil nandun na sa ICC. Pero at least ipakita man lang, kung may ipakita man lang ng ating gobyerno na yung intention nila na ma-repatriate yung ating Pangulo pabalik dito. Kung sa amin niya sa PMA, Ted, kuwan lang ba? At least magpakita ka ng attempt. Magpakita ka man lang attempt, at least satisfied na kami. Magpapakita ka ng attempt, ibig sabihin, pinakinggan mo yung sense of the Senate kung magpakita ka ng attempt na gano'n. Yun lang naman. Yun lang sa amin. Baka mamaya, pakinggan siya. Kasi sila naman ang naghatid doon kay Pangulong Duterte sa daig. Baka pakinggan siya ng ICC na, pagkasabihin ng ICC na, kayo naman nagdala niya dito, so hiningi niyo papalik. Ibalik namin dyan sa inyo. Gano'n lang ng mga posibilidad eh. Opo. Sige. Okay, so sa akin nandito, no? Mukhang malabo kasi na itong administrasyong Marcos ay papayag na hingin pabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi alam naman natin kung ano ang kalaki ang bangayan ng Duterte at Marcos. So para sa akin malabo eh. Kung ano man ang isinusulong nito ni Bongo, Robin at ni Senator Bato, hindi ko rin alam ang posibleng status nito ng Senado. Kasi siyempre pagbubutuhan yan eh, di ba? Kaya nga sabi ko wala nang magawa tayong taong bayan diyan kundi magdasal na lang tayo kung merong milagro na mangyari, no? Yung interim release. Kahit yun na lang interim release yung inano natin. Kasi po, no? Sobrang nakakasakit sa damdamin ng mga Pilipino na ang isang Pilipino na yun pa yung may puso sa ating lahat na hinayaan ng ating gobyerno, no? At parang inatsipwera na, bahala na, mamatay doon dahil lang sa politika. So, ewan ko na lang. I just hope and pray na someday, no, maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Okay? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please subscribe, no? Libre lang ang mag-subscribe. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.